Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rondi TV. May na ano, Pastor Apollo Kibuloy, malapit na daw itong Maristo ayon kay General Torre. Ayon pa kay General Torre, tukoy na kung saan ba nagtatago itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa ilalim daw ng lupa, mga kababayan, dahil ayon kay General Torre, mayroon daw mga puso na tumitibok-tibok sa ilalim ng lupa. Pero ayon naman kay General Bato de la Rosa, baka yung mga tumitibok-tibok na yan ay mga palaka lang yan, kababayan. Tingnan mga kababayan, gumamit na ng radar itong Philippine National Police para nga matukoy nila kung mayroon ba talagang tunnel itong loob ng KOGC compound. At ayun naman kay General Torre, confirm na may tunnel itong loob ng KOGC compound. At ang hindi pa lang nila alam yung pintuan ng ng tinatawag nilang bunker, kung saan nga andoon daw nagtatago itong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin niyo ba, kung kayo ang tatanungin, andoon ba talaga si Pastor Apollo Kibuloy nagtatago sa isang tunnel na yan na tinutukoy nga ng Philippine National Police? At ang informasyon na nakuha ng Philippine National Police ay nanggaling pala, mga kababayan, sa mga membro ng KOGC. Ibig sabihin, mga kababayan, ay talagang malaking epekto yung pagbigay ng reward para sa makapagtuturo kung saan ba nagtatago itong si Pastor Apollo Kibuloy. Tumataginting na 10 million, mga kababayan, yung reward para sa makapagtuturo lang, kahit na hindi naman makapag-aresto. Sa makapagtuturo lang, mga kababayan, ay mayroon ka nang tumataginting na 10 million pesos. Yun ang wag na natin itong patagalin at sabay-sabay na natin itong panoorin. Malapit na umanong maaresto ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Pier 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, nadiskubre umano nila gamit ang underground penetrating radar ang isang underground bunker sa loob ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Nagmatch din umano ito sa impormasyon ng kanilang informant mula sa loob ng compound, pero hindi pa nila matukoy kung nasaan ang entrance nito. Dito anya posibleng nagtatago si Apollo Kibuloy. Because we are very confident with the results of the ground penetrating radar, at ang hinahanap naman namin isang pasukan na lang talaga nung facility na underground na hindi namin nakikita galing sa labas. Iginiit naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na ipinatupad lamang nila ang kautusan mula sa korte. May impormasyon din naman ang PNP na nagsasabing nasa loob lang ng KOJC compound nagtatago si Kibuloy. Sa katunayan anya ay nakahanda mga KOJC members sa kanilang paglusob at naglagay pa ng mga barricades sa labas ng kanilang compound. As long as meron po kaming, we are so sure na doon po yung taong na hinahanap natin, sabi po natin, we have a locator na ginagamit po natin, hindi lang po natin makita yung tamang entrance ng tao nila. We are so sure na doon po yung tao na hinahanap natin. Not only fugitive Apollo Kibuloy, but for others. Nandun po doon sa loob. Kita po natin, baka mas marami po tayo makakitang kaso doon. Yun po yung nagiging kaso namin to really to stay longer. Samantala, nagkagulo kagabi sa Davao City nang magsagawa ng kilos protesta ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa kabaan ng Carlos P. Garcia Highway bandang alas 7 ng gabi. Nagkagulo ang buong paligid dahil nagsiset up pa sila ng stage sa harapan ng Jose Maria College upang isigaw ang kanilang panawagan. Ilang mga miyembro naman ang umakyat pa sa overpass. Galit na galit ang mga KOJC members sa ginawang pang-aabuso umano ng PNP sa kanila. Hindi naman makadaan ang mga motorista dahil hinarangan ng mga reliyista ang dalawang lane malapit sa Davao Airport habang may bit-bit ng mga banner. Nag-ugat ang kilos protesta ng KOJC members nang pasukin ng libu-libong pulis ang kanilang compound sa Buhangin upang hanapin ang kanilang leader na si Kibuloy. Ilan sa kanilang mga panawagan ay ang pag-resign sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nag-utos umano sa mga pulis upang hulihin si Kibuloy.
Binatikos din nila ang pang-abuso ng mga PNP sa paggamit nito ng matinding puwersa para hulihin ang kanilang leader. Samantala, pinabulaanan rin ng PNP ang payag ng KOJC na nagpatupad ng lockdown sa Davao. Ganon din ang kanseladong mga flight sa Davao International Airport. 6 na pulis naman ang sugatan matapos atakihin ng mga relihista. Patuloy na nakabantay at nakapwesto ang libo-libong miyembro ng Philippine National Police sa harap ng ekta-ektaryang lupain ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang sa ngayon kasi, naging mailap sa mga otoridad ang pastor at kanyang mga kasama. Yan ang ulat ni Jason Abisola live. Jason. Dominic, sa ikalawang araw ng pag-serve ng arrest warrant kay Kingdom of Jesus Christ Church leader Pastor Apollo Kibuloy ay 2 mga miyembro ng KOJC ang na-rescue ng DSWD. Ito ay matapos humingi ng tulong ang kanilang mga miyembro ng pamilya. Sigurado naman ngayon ng Philippine National Police na nasa loob pa rin si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasamahan. Bantay sarado habang naka-full battle gear. Ito ang sitwasyon pasado alas 2 ng madaling araw noong August 25, 2024 sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kasunod ng isinagawang pag-serve ng warrant of arrest kay KOJC Church leader Pastor Apollo Kibuloy na sinimulang ihain ng Philippine National Police noong August 24, 2024 ng madaling araw. Bawat isang oras, isinasagawa ang shifting ng mga nakabantay na pulis mula sa iba't ibang provincial at city police offices ng Davao Region sa loob at labas ng compound. Temporary itong ipanahinto ng pulisya upang makapahinga ang PNP personnel at makapagbigay daan sa Sunday Mass ng ilang miyembro ng KOJC. Sa pagsikat ng araw, ipinagpatuloy ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa mahigit 30 hektarya ng KOJC compound na pinangunahan muli ni Brigadier General Torre III. Iginiit ng PRO 11 na walang katotohanan ng sinabing paggamit ng tear gas ng pulisya sa isinasagawang pag-issue ng arrest warrant sa loob ng compound. Isiniwalat din nila na may 4 na pulis ang nagtamo ng minor injuries habang 7 rin sa hanay ng mga miyembro ng KOJC matapos ang resistance sa pagpapatupad ng warrant. Kasama ng pulisya ang mga kinatawan ng DSWD para masigurong walang abusong magaganap lalo na sa menor de edad at kababaihan na kung saan may 2 na-rescue ng mga miyembro ng KOJC dahil sa human trafficking. Isang ina ng 20 anyos na lalaki na nagpatulong sa otoridad upang matulungan ang kanilang anak na gustong umuwi sa kanila sa Samar na noong pang 2021 ay hindi nila nakapiling. At isang taga-Midsayap na anak na gustong mapalabas ang kanyang 52 na ina na matagal na sanang gustong umuwi pero ayaw palabasin ng KOJC minister. Mismong sila ay presenta sa pangunguna ni Chief PNP General Romel Francisco Marbil. Ito na panibagong kaso na naman sa kanila, kaya nga sabi ko, we need to check. Baka mas marami po mga taong exploited doon o na traffic. Inanyayahan rin ni Marbil ang iba pang miyembro ng KOJC na gustong tumiwalag pero gaya ng mga natulungan ay makaalis sa compound ng KOJC. Ayon naman kay PR11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, hindi pa sila tapos sa paghahanap sa loob ng compound. Yes, hindi pa kami tapos dahil medyo mabagal ang paggamit ng ground penetrating radars and nagpapositive naman ang mga ground penetrating radars ngayon. May nakikita na kaming mga hindi mo ma-identify kung titingnan mo lang using the naked eye. So, nakikita namin, it's just a matter of time before we unearth everything here and actually see who are the people inside. Kasi nakita lang natin yung mga nasa labas lang eh. Hindi ba natin nakikita yung mga tao nasa loob na hindi lumalabas? Pero siniguro nito na sa ngayon ay alam na nila kung saan nila gagawin ang pagbubungkal sa sinasabing underground sa nasabing area. Alam na namin kung nasaan yung may mga areas na underground, may entrance na lang. It's matter of time, matter of time. Nilinaw rin ng kapulisan na ang pinapakalat na impormasyon ng SMNI News na ipapaputol ang kuryente sa loob ng compound. Dominic, patuloy nga ang pagbabarikada ng mga personahe na naka-full battle gear ng mga PNP personnel sa bawat entrance at exit points ng KOJC compound dito sa Davao City. Ngayon nga ay medyo tahimik at mapayapa ng sitwasyon pero kanina ay nagkaroon ng tensyon ang ilang mga miyembro ng KOJC at ang mga personahe ng Philippine National Police matapos may 2 mga miyembro ng KOJC ang tinangkang pumasok sa nasabing compound. Sila ay hinuli at dinala sa police station.
Yun na nga tukoy na nga yung kay General Torre kung saan ba sila magbubungkal mga kababayan. Baka naman ang bubungkalin dyan mga ginto baka may mga nakabao na ginto dyan si Pastor Apollo Kibuloy. Baka yan yung hinahanap nyo Yun na nga itong Philippine National Police kung halimbawa hindi nila maaresto dyan sa loob ng QGC compound itong pinaghanap nila na si Pastor Apollo Kibuloy, talagang mapapahiya ito mga kababayan. Kasi nga nung pumasok yung NBI ay wala naman daw silang naramdaman o nakita na nandoon itong si Pastor Apollo Kibuloy. Mapayapa yung ginawa ng NBI na pagpasok, pinapasok pa ito ng QGC, itong mga membro ng QGC, pinababayaan itong NBI na pumasok sila at makapagawa, nababulol naman tayo, makapagawa ng paglilibot yung pag-search sa loob ng QGC. Pero itong Philippine National Police talagang sa tingin ng mga membro ng QGC ay marahas mga kababayan, dahil nasa 2,000 mahigit na kapulisan ang ikinalat doon mismo sa QGC compound para bang makipag-gira itong mga pulis na ito nakakatakot din talaga kung halimbawa sa isang lugar ay makakita ka ng ganyang karaming pulis mga kababayan na talagang kumpleto sa gamit, naka full battle gear mga kababayan. Yun nga hanggang dito na lang muna at kayo na lang yung bahalang umusga kung itong si Pastor Apollo Kibuloy nasa pa talaga, nasa loob pa talaga ng QGC compound o yung sinasabi ng Philippine National Police ay walang katotohanan. Yun nga dito lang muna at bago tayo magtatapos, shout out ko lang si Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan na talagang matagal na natin itong taga-subaybay, na wala na yung iba, yung mga ayaw kay Pastor Apollo Kibuloy, yung talagang galit kay Pastor Apollo Kibuloy, siwalaan na. Pero itong si Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan, kahit ayaw naman niya kay Pastor Apollo Kibuloy, pero hindi naman tayo iniiwanan. Maraming salamat sa iyo Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan. Kasi mayroon naman talaga tayong kanya-kanyang paninindigan, paniniwala, pero hindi naman natin kayang diktahan ng isang tao kung sino ba yung pinapanigan. Ma'am Virgie, maraming salamat at shoutout na lang sa inyong mga apo na si Coco, si Yuri at saka si Dion, at sa inyong mga anak dyan, shoutout sa inyo lahat. Taga Pulilan, Bulacan, shoutout sa inyo. Maraming salamat. Once again, this is Ronnie TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat